Unti-unti na ngang lumalaki itong si Terra at dito rin kasabay sa kanyang paglaki ay mapapansin na nga ng kanyang tinaguriang ina na si Mona na tila may kakaiba sa bata. Maging ang kanyang lolo ay makikita na may kakayahan nga si Terra na kausapin ang mga hayop. Namana niya ito mula sa kanyang inang si Danaya. Malapit din siya sa kalikasan maging sa mga hayop. Sadyang ipinanganak na napakatapang itong si Terra dahil nga kakambal niya palagi ay trouble. Lagi siyang pumapagitna kaya naman nangamba ng tuluyan ang kanyang ina dahil nga sa kanyang sobrang katapangan maaari siyang mapahamak. Kaya naman pinasabihan siya nitong si Mona na huwag magpadalos-dalos baka ikapahamak niya ang mga ito. Sa gitna ng pagkikipaglaban sa kanilang lugar ay may makikilala siya. Isa ito sa mga duwende na nakakasubaybay dito sa batang si Terra sapagkat nakita nito at naamoy nito na may dugo ito na sangre at alam nito na anak din ni Danaya. Kaya naman pinangako nito sa kanyang sarili na gagawin ng lahat at poprotektahan ang naturang sangre dahil siya ay may kapalaran na nakatakda. Alam nito na siya ang malaking pag-asa ng Encantadia, lalo't alam din ng mga ito na may kaguluhan sa lugar na iyon at siya ay inaasahan. Kaya naman lahat ng alam niya ay tuturuan niya ito sa pakikipaglaban. Samantala, isang di inaasang pangyayari sa loob nga ng zoo ay matatrap nga itong si Terra kasama ang isang batang paslit at dito ay magugulat ang lahat sapagkat hindi sila inatake ng naturang hayop bagkus kinausap nga ni Terra ito at biglang naging maamo. Kaya naman nakalaya din sila na hindi nasasaktan ng naturang hayop. Malaki ang pagkagulat ng mga tao doon kung paano nagawa ni Terra ang bagay na iyon. Tela may kakayahan siyang taglay.